Magandang kaliwanagan mga kapatid na nakikinig po at akin pong ipagpapatuloy ang kwento po na ating natapos nung nakaraan ay si Delaya, ang kauna-unang nilikha ng ating amang liwanag sa kalangitan. At nung pagkatapos po na mailikha si Delaya ay lumikhang muli ang ating amang liwanag sa kalangitan. Ito po ay si Eva at Adan. Ano po? Naroon po yan. Ngayon po, ibabahagi ko po ang kwento po ni mahal na Maria Birhen at si Amang Jose na kanyang kabiyak. Ano po? Ito po ay base sa kwento po ni Noe. Kilala niyo na po si Noe. Siya po yung isang nagbahagi sapagkat siya po yung nagbantay at sumubaybay kay Amang Hesus sa langit na inutusan ng ating Amang Liwanag sa kalangitan. Babahagi ko po. Pumanaw po siya noong September 30, 2019, si Noe. Siya po ay nagbahagi. Magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Ang aking pangalan ay wala sa Biblia. Ako'y hindi kilala sa Biblia. Nais ko na ako'y inyong makilala. Ako ang inyong kapatid na Noe. Ang kapatid na Noah at kapatid na Noe ay magkaiba. Ang kapatid na Noah ay isang mortal at ako'y isang anghel sa langit. Mayroon isang dalaga, birhen na si Maria, ang siyang nilapitan ng anghel, Arkanghel Gabriel at Arkanghel Samuel. Sila ang lumapit kay Maria at nang makita ni Maria ang dalawang maliwanag na may pakpak at nasilayan niya ang mga anghel ay hindi alam kung ano ang gagawin. At siya'y nabulagta, ngunit nagsalita ang isang anghel, si Anghel Arkanghel Samuel, at ang sabi, "Huwag matakot, ika'y hindi namin sasaktan. Walang gagawing masama sa iyo, ika'y lumapit. At nang natapos magsalita ang Arkanghel Samuel, ay nagsalita rin ang Arkanghel Gabriel. At ang sabi, ika'y magsisilang ng isang mortal na anak ng ating amang nasa langit." At ang sagot ni Maria, Paano? Ako'y birhen pa lamang. Ngunit nawala ng bigla at naglaho ang mga anghel. At natakot si Maria at takot na takot sa kanyang narinig. Ngunit bakit ito'y natakot? Dahil ba siya'y magsisilang? At lumapit siya sa kanyang kapatid at ikinuwento ang kanyang nasilayan. At sinabi ang lahat ng kanyang nasilayan. Ngunit walang naniwala sapagkat hindi sila naniniwala sa mga anghel. Lumuha na lamang si Maria, lumuha ng lumuha. Hindi sila naniniwala noong una, ngunit nagdaan ang ilang araw at buwan at siya'y umibig sa isang Ginoo. Siya ay si Jose. Si Jose ay dayo. Si Jose ay nanggaling sa ibang lugar at siya ay lumayas mula sa kaharian ni Haring Limyo. So si Amang Jose po na naging magulang po ni Amang Hesus sa langit ay nanggaling siya sa kaharian ni Haring Limyo. At si Jose ay naglakbay, kaya't nakilala si Maria. Kaya't sila'y nagkatuluyan, ngunit nagulat si Jose sa kanyang narinig at nasilayan na mayroong bata, paslit sa may sinapupupunan ni Maria. At siya'y nagtaka at sinabi,
paano nangyari siya'y birhen pa lamang. At natanggap ni Jose, natanggap niya ang lahat. Nagtataka, paniniwala na si Joseph ang ama ng amang Jesus sa langit, ito'y mali. Naguguluhan, sapagkat nakasanayan ng maniwala sa hindi naman tama. Si Jose na isang apostoles ay hindi ama ng ating amang Jesus sa langit. Ang naging ama ng ating amang Jesus sa langit ay si Jose na dayo na nanggaling sa kaharian ni Haring Limyo. Naghahalo ang mga kwento, mga paniniwalang mali, kaya't hindi maunawaan. Maaari ding pumulot sa Biblia, sapagkat mayroon ding nilalamang kabutihan. Ang iba'y katotohanan, ngunit karamihay mali. At walang katotohanan, at sa mga paslit, ay sa inyo'y itinuturo, hindi ba, na ipinanganak ang amang Jesus sa langit sa kasabsaban, at siya'y hindi ipinanganak sa kasabsaban, ngunit katabi lamang ng kasabsaban ang bahay ni Jose at Maria. Yun po yung kwento ni Noe doon sa base sa kwento niya kay mahal na Birhen Maria. Ano po? So, hindi po pala ipinanganak ang amang Jesus sa langit nung dun sa kasabsaban. Katabi lamang po. No? Ito po, babasahin ko po sa inyo ang kwento po ng amang Jesus sa langit. Nagbahagi po ulit si Noe, September 30, 2019. Ang sabi niya po rito, magandang kaliwanagan sa inyong lahat. Ako'y isang anghel na bumaba mula sa kalangitan. Ang ngalan ko ay Noe. Ako'y inutusan ng ating Ama na nasa langit upang bumaba at subaybayan ang ating amang Jesus sa langit. Ako'y naatasan na bumaba noong buwan ng Agosto 22 sa isang patag na bundok na mayroong namatay na doon nakalibing. Ako'y bumaba at ang katawang mortal ng mortal na yaon ay aking binago. So pumanaog po siya noong Agosto 22 at may nakita siya na isang namatay na nakalibing doon. Hiniram niya po yung katawang mortal ng taong namayapa na yun. Ano po? At ito po ay kanyang binago at ang kanyang mukha ang kanyang inilagay. Pagpatuloy po natin. Ako'y bumaba at ang katawang mortal ng mortal na yaon ay aking binago. Aking binago ang mukha at nag-iba ang mukha ng mortal na yaon. Ang aking sariling mukha ang aking iginuhit at ang aking mukha ang aking inilagay at ako'y naglakbay ng naglakbay. Aking nadaanan ay mapunong lugar na sinasabi na ito'y mapanganib, ngunit sa akin ay walang nangyari. Sapagkat ginabayan ako ng ating amang nasa langit, noon ako'y dumaan at napadaan sa isang dagat at nakita ko ang mga mortal at ang mga mortal na babae na tumutulong din at mayroong mga babae na tumutulong din. Mayroong mga paslit na nagtatakbuhan, ngunit walang nakakakilala sa atin. Kahit isa noon, paniniwalaan, pinaniniwalaan, Disyembre 25, isinilang ang amang Jesus sa langit. Hindi totoo yaon. Ito'y walang katotohanan. Isinilang ang amang Jesus sa langit, Hulyo 22, sa bayan ng Israel, bandang silangan. So,
ipinanganak po ang ating amang Jesus at hindi sa Bethlehem. Mali, mali. So, hindi po pinanganak sa Bethlehem si amang Jesus sa langit, kundi sa bandang silangan sa Israel. At sila'y may sariling tahanan. Saan kaya pinanganak si amang Jesus sa langit? Ay hindi naman po pala ang katotohanan ay Bethlehem. At sila'y may sariling tahanan bago pa man isilang ang amang Jesus sa langit at hindi pinanganak sa kasabsaban ang amang Jesus sa langit. Mayroon silang bahay na maliit at ang bahay na yaon ay ginawa ni Jose bago pa man isilang ang paslit. Sila'y may sariling tahanan at katabi lang ng kasabsaban ang tahanan. Mayroong bahay na maliit lamang at ito'y katabi lang ng kasabsaban. At sumilip na lamang, napakaganda at napakaliwanag na paslit. Ngunit nang ako'y kakatok na sa pintuan at mayroong 3 hari na dumating at ang 3 mortal na mga hari ang pumaroon at ang paslit ay binigyan ng gintong yaman. Ngunit hindi tinanggap ng mahal na Birhen Maria at ni Jose. Baltasar, Melchor at Gaspar na mga ngalan ng hari, hindi yaon mga napapanood at nababasa, mga kwento na gawa-gawa, mali-mali. So wala pong Haring Baltasar, Haring Melchor, Haring Gaspar, ito po ay walang pangalan. Sino po kaya itong mga 3 hari na to? Hindi po pinangalanan, ano? Hindi nyo ba alam na ang presensya din ng ating Ama sa Langit ay bumaba rin? Siya'y bumaba kasama ng 5 anghel sa langit. At kanilang dinalaw ang amang Jesus sa langit. At ang mga anghel na yaon ay sina Arkanghel Arkanghel Samuel, Arkanghel Tadeo, Arkanghel Gabriel. Ngunit ang 4 ang siyang nauna at si Arkanghel Miguel ang siyang nahuli. At dumaan ang ilang araw at ilang taon ay lumaki ang amang Jesus sa langit. At hindi nyo ba alam na paslit pa lamang at ilang bulang pa lamang na siya'y lumaki ay kinakalaban na niya ang matataas na mga hari sapagkat siya'y maraming nalalaman na hindi nila alam. At naroon din ako nang siya'y bautismuhan. Ito'y hindi magbabago. Ito'y Hulyo 22 pa rin. So, binautismuhan po, ipinanganak po ang amang Jesus sa langit, Hulyo 22. At binautismuhan po siya, Hulyo 22. Sino kayang nagbautismo? No? Magkakaroon po tayo ng kaalaman kung sino po pa talaga na hindi naman po pala si Juan Bautista. Ano po? At ang nagbautismo sa kanya ay 2. Si Apostol Pedro at ang nagkatawang mortal na anghel, si Arkanghel Moises. So, ibig sabihin po, ang nagbautismo pala kay amang Jesus sa langit ay si Apostol Pedro at ang nagkatawang mortal na si Arkanghel Moises nung kapanahunan po. At hindi ang iyong binabanggit na Juan Bautista. Ito'y mali. At siya'y inilubog sa tubig. At liwanag ang pumagsak. At ibon na puti ang bumaba. Ngunit siya'y muling naglakbay. Naglakbay ng napakahaba. Naglakbay po siya. At nadaanan ng isang lugar na napakainit. At sobrang init, wala man lang tubig at walang puno. Ngunit siya'y hindi nagutom. Siya'y hindi nauhaw at siya'y hindi napagod.
9 kapatid na siya'y naglakbay. So, ibig sabihin, ang paglalakbay ng ating Amang Hesus sa langit noong panahon niya ay 9 na siya'y naglakbay. At edad niya'y hindi tinignan. At isang araw, sila'y pumasok sa tinatawag na simbahan noon. At siya'y pumasok at siya'y mayroon sinabi at mayroon nabanggit na punong-puno ng katotohanan. At may aral na mapupulot na nabanggit. Ngunit bakit sila pa ay nagalit? Nagalit sa kanya noon. Doon pa lamang ay nais na siyang patayin. Ngunit siya'y itinulak at pinaalis na lamang sa lugar na yaon at siya'y naglakbay muli. Tuloy ang paglakbay hanggat nakarating Amang Hesus sa langit sa isang kaharian, ang lugar na ang mga tao doon ay panahihirapan. So, naglakbay po ang ating Amang Hesus sa langit sa isang kaharian na ang lugar daw po doon, ang mga tao ay pinahihirapan. Ang Amang Hesus sa langit ay nangaral at nagaya ng mas marami pa na mga tao. Nag-aya po ng mas marami pang mga tao. Hanggat mayroon 3 hari na nalaman na mayroong nangangaral sa kanilang lugar. Ngunit sila rin ay nangangaral at walang pumaparoon. Iilan lamang ang mga taong pumaparoon sa kanila at mas na marami ang pumaparoon sa Amang Hesus sa langit. Ang kanyang aral ay nakakaluha at nakakagalak. Nang gayon, ito'y hinayaan ang una niyang nakilala na kaibigan na naging apostoles ang anak ni Haring David. No? So, ang una po niyang nakilala na naging kaibigan ay yung anak ni Haring David. Sino ba tong anak ni Haring David na ito? Kilala niyo ba si Haring David? Siya ay may mga anak, 8 na mga lalaki. Kasama si Judas, at si Judas na anak ni Haring David ay naging apostoles ng Amang Hesus sa langit. Hindi ipinaalam ni Judas sa kanyang ama na si Haring David na siya'y apostoles ng Amang Hesus sa langit. 2 ang nagngangalang Judas, si Judas Iscariote, ang siyang apostoles din ng Amang Hesus sa langit. At si Judas Iscariote ang nagbenta sa ating Amang Hesus sa langit at siya'y ibinenta sa iilan lamang na salapi. At si Judas na anak ni Haring David ang nagkaila kay Amang Hesus sa langit. Bago pa man na siya'y ipagkaila, ito'y kanya nang nalaman at sinabi ng isang apostoles na siyang nagkaila sa kanya. 8 ng Hulyo nang ipagkaila ni Judas na anak ni Haring David ang Amang Hesus sa langit. So, July 8 po nung ipagkaila siya ni Judas na anak ni Haring David. Ang nagkaila po sa kanya ay si Judas na anak ni Haring David sapagkat 2 po ang Judas. Yung isang Judas po ay siya naman po yung nagbenta. Ito nga'y naganap nang siya ipagkaila bago pa man tumilaok ng 3 beses ang isang manok. At pagkatapos na ito ipagkaila, ito ay tumilaok muli ng 3 beses. So hindi po ito sinasabing pinagbibintangan na si Pedro ang nagkaila. Hindi po, mali po yun mga kapatid. Ang nagsasaad po dito, sinabi niya po rito ay si Judas na anak ni Haring David. Bago pa man ito maipako sa krus, siya'y pinahirapan, siya'y binato ng naglalakihang mga bato at mabibigat na bagay at mga dumi ay kanilang ibinato.
Ang araw ng pagpaslang ay hindi magbabago at ito'y Hulyo 22 pa rin. O, pinaslang siya, July 22 pa rin. Ano po? Ngunit inyo bang kilala kung sino ang tumulong sa kanya? Siya'y may mabuting kalooban at naawa kay Amang Hesus sa langit. Kahit na siya ay batuhin rin, siya'y isang mortal. Siya'y hindi apostoles, ngunit siya lamang ay sumama kay Amang Hesus sa langit. At ang kanyang ngalan ay Nilo. So, tingnan niyo po, yung pumasan po doon sa kahoy na pinapasan ni Amang Hesus sa langit ay si Nilo ang tumulong. No? Nilo po ang pangalan niya. Po. Nang namatay na ang Amang Hesus sa langit, ay lahat ng kanyang apostoles ay hinanap at pinatay. At ang lahat ng apostoles ay namatay. Sa gayon ay walang nakapagsulat. Paano? Paano maisusulat ng apostoles sa libro kung sila'y wala na? Nang namatay ang Amang Hesus sa langit ay mayroon pang natira. Mayroon pang natira na mga taong nakinig noon ng aral ng kanyang aral at sa kanila nagpakita noon na siya'y muling nabuhay. At ang kanyang muling pagkabuhay ay Hulyo 25. So July 25 po nung muling nabuhay po ang ating Amang Hesus sa langit. At ang kanyang katawang mortal ay nawala. Ito'y nawala. Sapagkat ang kapatid na arkanghel ay siya ang naatasan at inatasan na bumaba sa lupa upang kunin ang katawang mortal ng Amang Hesus sa langit. Ito'y kinuha ng mga anghel sa langit, ang kanyang katawang mortal. So, kinuha po ng mga anghel sa kalangitan, kaya po ito nawala sapagkat kinuha pala ito ng anghel sa kalangitan. Sino po kayo ang kumuha? Ngunit mayroon maitim na humarang, isang maitim at hinamon ang kapatid na anghel, arkanghel. So, si mahal na anghel, arkanghel, ang siyang kumuha doon sa katawang mortal ni Amang Hesus sa langit. At ito'y kanyang nilabanan. Siya'y naging matapang hanggang ang diablo'y natakot at umalis na lamang. Ang katotohanan, namatay at pinatay ang Amang Hesus sa langit dahil lamang sa inggit. Kaya't ang aming nais ay huwag nawa magpakita ng inggit sa inyong puso at kaisipan. Alisin. Walang pumalit kay Judas, siya'y umalis lamang. Ngunit pinatawad pa rin ng Amang Hesus na sa langit ang mga pumatay sa kanya. Kaya't ang aral sa inyo ay marunong magpatawad. Sapagkat hanggat ikay hindi nagpapatawad, ay maiitim ang siyang nagahari sa inyong katauhan. Mga pastor, hindi nalalaman, napakagalak sapagkat nalaman ang tunay na katotohanan. At ang tunay na naganap kung kailan isinilang ang Amang Hesus sa langit. Ako'y nagagalak sapagkat sa inyo'y ikinuwento ang katotohanan. Ngunit bago pa man ito'y akin ng batid na kayo'y maguguluhan. Kung ito'y iyong isisiwalat, ikay uuriin at ang mga tanong, sino ba ang nagsulat sa Biblia? Mga apostoles ba? Hindi apostoles ang nagsulat sa Biblia, kundi ang mga tao sa ngayon. Walang apostoles ang nabuhay, lahat ay pinatay. Paano makapagsusulat ang isang apostoles kung siya'y nawala na? Kalimutan na, paniniwalang mali.
Ang mga kwento na nilalaman ng Biblia, mga kwento na gawa-gawa lamang at ang iba ay ang siyang naranasan ng mga mortal. Kaya't ito'y kanilang isinulat at ngayon ay isiniwalat at pinaniwala ang mga kaawa-awang mga mortal na ang Biblia at ang nilalaman nito ay sulat ng mga apostoles. Kalimutan ang paniniwalang mali. Hindi na ba nais ang tama? Matagal na panahon na kayo'y naniwala sa mali. Ako'y hindi pinakilala ng bumaba ang mga banal na espiritu sapagkat nais nila na kayo'y mabigla sa tuwa. Hindi maunawaan sapagkat sa paniniwalang nakasanayan, naguguluhan, sapagkat nakasanayan ng maniwala sa hindi naman tama. Aking batid na ika'y maguguluhan, naghahalo mga kwentong katotohanan at mga paniniwalang mali. Kaya't hindi maunawaan, maari ding pumulot sa Biblia sapagkat mayroon ding nilalamang kabutihan. Ang iba'y katotohanan, mga kwento na ganap, ngunit karamihan ay mali at walang katotohanan. Kung kayo'y hindi maniniwala, kayo'y mananatili na lamang na maniwala sa mali. Hindi mo na ba hangad ang tama? Hindi mo na ba hangad ang katotohanan? O hindi mo matanggap ang katotohanan? Kung gayon na hindi matanggap ang katotohanan, ay pumaroon na lamang sa mali. Bakit? Hindi mo na ba hangad ang tama? Hindi ba dapat na kayo ay magalak sapagkat aking ikinuwento ang katotohanang naganap? Piliin ang tama. Ang nilalaman ng Biblia ay mayroong katotohanan, ngunit mayroon ding mali. Mayroong mga kwento na nakalagay na hindi naman naganap. Ang makikinig ay makinig. Ang tunay na kwento ay inyo na nalaman. Ang wala sa Biblia na inyong pinaniniwalaan ay ang lahat ng apostoles ay namatay. Sa gayon ay walang nakapagsulat. Kaya't ang sabi sa iyo, piliin ang tama kahit sa matataas na mga ngaral sa ngayon ay hindi nalalaman. Sapagkat sila'y wala pa noon nang ang lahat ng ito'y naganap na. Bakit hindi na lang maniwala sa tama? Magbalik ng hindi napipilitan. Magbalik ng kusa at hindi inaaya. At kasabay ng pagpapatayo, bahay dalanginan, lilong na kailangan, magsuot ng mahabang puti at puting damit lamang na nakatago ang kamay at paa. Nakakagalak sa damdamin, inyong nalaman ang katotohanan kung kailan isinilang at kung saan isinilang lugar. Amang Hesus sa langit, isinilang ang ating Amang Hesus sa langit noong Hulyo 22 sa bayan ng Nadeo, bandang silangan sa Israel. Maraming salamat. Tingnan niyo po mga kapatid, hindi po pala sa Bethlehem. Hindi po pala sa Bethlehem isinilang ang Amang Hesus sa langit, kundi sa bayan ng Nadeo, bandang silangan sa Israel. So, ang hindi po kasabsaban mismo ipinanganak ang ating Amang Hesus sa langit, pinangatin na yun kung sakali man doon nailagay. At sa susunod po, ibabahagi ko po sa inyo ang kwento po ng mahal na Birhen Maria at ni Amang Jose sa kanyang kabiyak. Sapagkat sila po ay pumanaog din po at nagpatotoo mga kapatid. Ang mga binabahagi ko po sa inyo ay base po ito sa mga kwento ng mga banal na anghel na siyang pumapanaog na po sa atin upang magpatotoo sapagkat matagal na tayong naniwala po sa libro na ating pinaniwalaan.
So makinig po kayo mga kapatid at nawa po ay magkaroon po naman ng kaunting kaalaman, nakapagbahagi din po ako ng kaunting kaalaman para